Antibodies, partner. Ito yung panlaban sa maraming pangkaraniwang sakit na dumadapo sa mga bagong silang na sanggol. Sabi nga lumalabas sa pag-aaral ng mga health expert na mas mataas ang antas ng antibodies o pangontra sa sakit ng mga batang pinasuso ng gatas ng ina kumpara dun sa mga batang pinasuso ng milk formula. Ikaw ba, ano ba yung ginagamit mo dati? Actually, sa 6 kong anak ako, breastfeed ako lahat. Tsaka hindi lang 6 na buwan ako walang regla. The whole year, kaya kumbaga, talagang kampante yung kalooban ko. So, ikaw effective na effective sa'yo, 100% talaga. Oo, every 2 years ako kung mabuntis. Kumbaga, it counts naman 2 years naman yung interval. So, yun nga po. Kaya dito, pagka ikaw ay nagpapasuso, ibig sabihin na po proteksyonan o may protection ka pag ikaw ay nagpapasuso ng bata laban sa mga iba't ibang klase ng sakit. Ano itong mga sakit na to? Diarrheal disease tulad ng dysentery, gastroenteritis at cholera na pawang mga pangunahing sakit na nakamamatay sa mga batang nasa edad 5 pababa. Ano, 'di ba? Yung mga limang buwan nga ba 'yan, o 'di ba? Natatandaan ko noon, hindi ako nakapagpasuso eh. 'Yun ang kamalas-malasan ng anak ko, no. Actually, totoo yan, Ate Peno. Kasi sa mga infant formula, susugal ka pa dyan kung ano yung kasundo ng tiyan ng anak mo. Kasi usually yung iba talaga isang ano pa lang nagtatae na sila eh. Ang bilis pa namang makapagpangayayat ng pagtatae. Tsaka alam mo, sabi nila, pag daw nagpapasuso, gumaganda katawan. Totoo ba yun? Parang hindi ka chubby. Totoo ba yun? Well, depende siguro yun sa ano. Hindi naman kasi importante yung kung mataba ka. Actually kasi naman, yung kinakain mo, yun naman na naging dahilan para maging maraming gatas yung maibigay mo sa anak mo. Kailangan sa mga punto na ganyan, hindi muna tayo maging, tawag doon, body conscious. Kasi ang importante dyan, maging health conscious tayo para sa ating mga anak. At alam mo, partner, ito sabi nga dito, ang breastfeeding daw, ang pagpapasuso, ay mabisang panlaban ng sakit sa puso at stroke. Ala, maganda to ha. Pakinggan niyo po mga kaibigan. Panlaban po ang pagpapasuso, panlaban sa sakit sa puso at sa stroke. Sabi nga, nakatutulong ang pagpapasuso ng gatas ng ina upang makaiwas sa sakit sa puso at stroke ang sanggol sa kanyang paglaki. Sa bata ito, no? Ito ay napatunayan sa ginawang observational studies at clinical trials ng mga Medical Research Council and Institute of Child Health sa United Kingdom. Kailan ba to? 1982 ata to? This started in 1982 hanggang 1985. Isinailalim sa pag-aaral ang mahigit sa 200 premature na sanggol na galing sa iba't ibang health center sa London, kung saan ay hinati sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay dun sa eksklusibong pinapasuso ng gatas ng ina, habang ang isa naman ay pinasususo ng infant milk formula. So, bagamat minsan ay pinapasuso din ng breast. Kasi minsan, yung mga interbas, mas maganda talaga kung gusto mong maging malusog yung anak mo, talagang pure breastfeeding ang gagawin mo. So, ibig sabihin, breastfeeding, tapos pwede magpasuso ng formula. Hindi yung puro, yun yung isang klase, di ba? So, makalipas ito, sabi sa research, makalipas ang maraming taon, sinuri ng mga health expert ang dugo ng mga isinailalim sa nasabing pag-aaral na pawang mga teenagers na upang malaman ang epekto ng kanilang early nutrition laban sa panganib ng heart disease. At lumalabas doon, partner, na mababa yung bad cholesterol level ng mga teenager na pinasuso ng gatas ng ina nung sila'y bata pa. Wow, totoo yan ha. Maganda ito ha. Bukod dito, lumalabas din na mababa rin ang level ng C-reactive protein na pasuso ng breast milk kumpara sa mga ipinasuso o kumpara sa mga pinasuso ng infant milk formula. So, ang nasabing protina ang sanhi ng pagbabara ng arteries sa puso na nagdudulot ng heart attack at stroke. So, napakaganda niyan, di ba, partner? So dahil dito hinihimog ng mga health experts natin na mga ina na isailalim din sa breastfeeding ang kanilang mga sanggol dahil ang gatas ng ina lamang ang may pangmatagalang benepisyo sa cardiovascular health ng tao. Okay. So, ito pa, isa pa to. Nakita mo, gatas ng ina, mabisang proteksyon ng mga sanggol laban sa allergies, influenza at respiratory disease. So, yung anak ko pala kasi marami allergy yun. So, hindi ko kasi pinasuso tama. Now I know. Alam na natin ngayon yan. So, sabi nga, mataas daw ang tsansa na magkaroon ng acute chronic bronchitis ang mga batang hindi pinasuso ng gatas ng ina.
So napatunayan sa pag-aaral po yan ng mga health expert na ang mga sanggol na hindi sumailalim sa breastfeeding at pinasuso lamang ng infant formula ay halos doble ang tsansang magkaroon ng acute chronic bronchitis kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng gatas ng ina. At mahalaga pa rin ang breastfeeding. Mahalagang breastfeeding sa mga sanggol hanggang 6 na buwan dahil pinalalakas ng gatas ng ina ang immune system at resistensya ng bata upang labanan din ang anumang uri ng allergies as you say, no? Pagkakaroon ng sipon, ng wheezing, o pagkakaroon ng whistling sound o huni sa paghinga na dulot ng respiratory diseases. So para sa karagdagang impormasyon tungkol po sa mga benepisyong dulot ng breastfeeding, sumangguni po kayo sa inyong doktor, nurse, midwife o barangay health worker. Okay. So, alam mo, partner, ito rin osteoporosis naman. Ito ang pinaka number 1 sakit naman ng mga kananayan, di ba? Yun. So, dito daw po, nababawasan ang panganib na magkaroon ng osteoporosis ang mga inang nagpapasuso ng kanilang gatas, gayon din ang kanilang mga supling na sumailalim sa breastfeeding. Yan. Ito ay batay sa isinagawang pag-aaral na itala ng obstetric. Yan. Yung mga OB, ha? Yan, yung mga OB po. At sinasabi dito sa pag-aaral na patunayan na ang normal patterns ng bone growth at development ng ina at bata. Lumalabas din sa nasabing pag-aaral na tumaas ang mineral bone density ng mga inang nagbebe o nagpapasuso. Ha? Ayan, naku, hindi ikaw, Cory. Ano ka, nagpasuso? Kita mo naman natin, lalaban ako sa'yo ng takbuhan at unatan. Okay, tumataas daw ng 1.5% ang lumbar spine density ng mga ina sa bawat batang pinasususo ng kanilang gatas. At dahil dito, nababawasan ang panganib na magkaroon ng fractures sa balakang o hip, vertebrae at pelvis ng inang feeding. Yan, breastfeeding. Kasi na-excite ako kasi biruin mo ngayon ko lang ito nalaman. Di ba? Okay, napatunayan din. Well, napatunayan pa sa nasabing pag-aaral na 4 na beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng osteoporosis ng mga inang hindi nagpapasuso ng kanilang sanggol. And according to Dr. Alan Lucas, Director ng Medical Research Council, Childhood Nutrition Research Council Center sa London, na mas mababa ang development ng bone minerals ng mga batang pinasuso ng milk formula kumpara sa mga batang pinasuso ng breast milk. So, meron pa tayong isa pa ulit ito, yung IQ naman. Alam mo yung IQ? Ha? Medyo quotient. Oo. Sabi nila, ang nakatutulong din ang pagpapasuso ng gatas ng ina upang palakasin ang cognitive o neutral development ng mga sanggol. Ito ay batay sa isinagawang pag-aaral naman ng health expert ng National Institute of Child Health and Human Development ng Norwegian University of Science and Technology noong 2002. Sa mahigit na 500 na Norway at Sweden, kapwa isinailalim ang nasabing mga health expert sa pag-aaral ay may mga 220 full-term infant o small for gestational age o SAGA o SGA na tinatawag. O ang mga sanggol na ipinanganak ng husto sa buwan pero mahaba sa 6 pounds ang timbang. Okay, gayon din naman. Sinabaybayan din ng mga doktor yung nasabing bata mula sa kanilang pagsilang hanggang sa kanilang cognitive at growth effects ng breastfeeding. Inexamine ng mga health expert ang motor skills at mental abilities ng mga bata pagtungtong ng 13-month gamit ang Bayley Scales of Infant Development. Pagsapit ng 5 taong gulang, sinusubukan naman ang kanilang intelligence gamit ang